Pagsawalan ng ating CCM, FBI, Center Communication Network Incorporated. Pagsunod sa komunikasyon ng neutralidad, pagtupad sa paghatid ng balita, pagkawalang kinikilingan. CCM News Filipino News Channel TV 83. Pakinggan, subaybayan, panoorin ang programang Balitang Reporters Action Ngayon. Dito lamang sa impilan ng CCN News Filipino News. Ang Balitang Reporters Action Ngayon, umuugnay sa mga sariwang balita sa pamagitan ng mga CCN Patrol Reporters. Luzon, Visayas, Mindanao. Ito ang Balitang Reporters Action Ngayon. Walang sinasanto, walang pinapaboran tungo sa pag-unlad ng ating bansa, kapayapaan at tumating. Balitang Reporters Action Ngayon kasama ang CCN Patrol. Ayan po yung kanilang sasakyan at ayan 2022 model, 2018 Staric BGT 740 yan ho. At naman po yung kanilang H35 yan, at 2017 Montero GT 4x4 494 key. Ayan. Okay, yan po yung kanilang mga unit, mga kapatid, mga kaibigan. Matatagpuan po yan sa may Parcel, Meralco Avenue Corner, Captain Henry, Aber Street, Ortigas, beside Ultra, Capitol, Pasig City. At hanapin lamang si Mr. Regan Romero. Siyempre ho, nariyan ko si Mr. Eugene C. Ayan. Okay. At nagsasounds, nagpipigback po yung ating programa. Ayan. Okay, at yung kanina ho mga kapatid, mga kaibigan, ay ating hong linawin ho yung ibinigay po ng ating kasama kanina doon sa kaniyang live kahapon, ay patungkol ho doon sa ika nga yung ating administrator ay pinagsabihan na siya daw di umano na ika nga land grabber sa patungkol ho sa lupa, pero ay papatunayan po natin mga kapatid, mga kaibigan, yung ating ibalita sa oras na ito ay yung si Daniel Pranisa ay hindi ho na siya yung sinasabi ng dating HADSI, yung si Attorney Chito Cruz, at ito po yung
sinasabi doon na nailabas ito noong ilang taon na ho ito. Nandiyan po yung National Drive Against Professional Squatting Syndicate. At nailagay ho nila yung OCT 01-4 the Gripe at TCT 408 at TCT 498 titulo di Propiedad di Terreno. So inilagay ho sa dyaryo po ito na ilabas po ng HADSI yung Roberto Madrigal Copiado at Maharly Cans at Daniel Pranisa. At subalit ho mga kaibigan, para malinawan po natin, ito ho ay nagsampa po ng kaso yung ating administrator. Ito po yung kanyang kinaso na libel ho sa naglabas nito yung HADSI na si Attorney Chito Cruz. At yung kanyang counter naman ay ito ho yung kanyang counter na ang sinabi niya na hindi naman si Daniel Pranisa yung kanyang tinutukoy ay yung kanyang tinutukoy ay yung gumagamit ho sa yung dokumento yung dokumento ni Daniel Pranisa. Ano po? Ito po yung mababasa po natin yung sinabi doon na yung yung ipaliwanag doon ni Daniel Pranisa doon sa kanyang kinaso. At subalit ay nag-reply naman yung si Attorney Chito Cruz. Yan po yung kanyang reply ho, na ang sinabi niya hindi naman si Dani yung kanyang tinutukoy. Kat ay marami pong gumagamit ho doon sa kanyang pangalan. So ngayon ay napalitan na po yung HADSI ay disod na ho. Andyan na po mga kapatid. So nawala na po yung pangalan ni Daniel Pranisa. Ayan, at nakalagay naman doon yung OCT 01-4 ay wala na rin ho doon mga kapatid, mga kaibigan. So tinanggal na ho sa bagong inilabas na National Drive Against Professional Squatting and Squatting Syndicate. Ayan, at bilang patunay na wala na po yung pangalan ni Daniel Pranisa at yung OCT 01-4 ay wala ho. Yung sinasabing OCT T01-4, ayan po, ang dami po yan, ginagamit, nailagay na po ito. So ito po yung sinasabing na naggagamit ho yan. Yung si Italiano ho yan, ito po, nandyan, meron na po siyang mga warrant. Ayan, 5 counts po yung kanyang kaso, yung kanyang warrant, inilabas na po yan. So kaya talaga ho namang pinatunayan ho ng yung CIDG na ang hawak po ng ni Daniel Pranisa ay hindi po putok sa buho. O yan po yung investigation ho sa sa CIDG. Ayan po yung kanyang investigation at hanapin po natin yung sinulat po natin dito para mabasa po natin yung na hindi kasama at naimbestigahan ho ng CIDG noong panahon pa ni General Magalong yung yung palupa. Yon po, ito ay isang walang malicious sa ilalim sa mga nilalaman na makita sa website ng HADSI na may kaugnay sa operasyon ng mga professional at squatting syndicate. At nagreklamo ay hindi masasabing
nasiraan ng puri sa pamamagitan lamang ng pagbanggit lamang ng pangalang Daniel Panisa na hindi gumagawa ng anumang partikular sa pagpatukoy sa pagkakailanlan o mismo nang nagreklamo dahil ito ay maaring tumukoy sa sinumang iba pang individual na may katulad na pangalang Daniel Panisa. Yan pa nilinaw ho ni Chito Cruz doon sa kanyang counter sa ikinaso ng ating administrator. So yan ho. At maliban pa roon ay ito po yung na isa sa mga binulgar ng dating DOJ Secretary na ang land grabber ay yan po at inilabas ito sa Diaryo 1. Ang nagbulgar ito si dating Secretary ng DOJ, si Secretary Cuevas. Ayan po, sinabi niya ay 100,000 peak land title kalat sa bansa. Yan ho, at tayo po mga kapatid ay nagsasalita po tayo dito. Meron po tayong binabasihan at inilabas ho. At alam nyo po ay marami pong mga ginagamit na mga land grabber na yung titulong ika nga na tinatawag na pre-patent. Hindi nila alam yung pre-patent ay sinasabi ng batas ay null and void. Ayan pong sinasabi ng Korte Suprema 1952. Any pre-patent or subsequent title pursuant of thereof in the null and void ab initio. So ibig sabihin yung pre-patent ay null and void na walang bisa. Putok sa buho po yan mga kapatid. So yan po yung paliwanag po natin. At isa rin ho sa karagdagan ho ng ating kasama doon po sa kanyang binilita kahapon ay Clean Land Title Crusader Incorporated. So isa din ho ang inyong kapatid na binigyan po tayo ng authority bilang ibo-broadcast ho natin dito yung mga katiwalian. Ayan ho. At ito po yung sinabi din ho ng ating attorney na si Persida Acosta na ang sinabi niya, ito inilabas ito sa The Manila Times. Ang sinabi niya is transfer certificate title of title not conclusive evidence of ownership. So hindi binabasihan no yan yung kahit meron kang titulo ay sa inyo na yung lupa. Ay hindi po yung mga kapatid. Meron po tayong batas na idadaan po natin sa due process of law. Tulad nung sinasabi ho nung secretary ng DOJ talagang dapat idadaan ho sa due process of law kung meron pong nag-aangkin ng lupa. So, siyempre may kategory ho yan. Minsan, pag papatrace back po natin yung titulo, wala pong degree, walang record. Ibig sabihin, putok sa buho. Minsan nga, kapag pinatrace back po yan, na meron ding iba na kansilado. Yung kanyang mother title at yung kanyang TCT, transfer certificate title ay kansilado din. At yung kanilang description ay kansilado rin ho. So marami po tayong na trace back ho sa ating LRA na yung mga titulo na hawak ng mga land grabber. Oo, nagbabayad sila. Pero, tinatanong natin, saan nagmula lupa ninyo? Parang katulad halimbawa, partner Jerry, Jerry Kamsali. Yung sasakyan na yan. Halimbawa, bibili ka ng sasakyan na Toyota. Hi-S. Ngayon, bibili mo ngayon yon at ano ba ang i-issue sa iyo ng Toyota Company? Ang i-issue sa iyo ay yung certificate. Ngayon, sinasabi ng batas, sinabi ng LTO
na kapag walang plaka na sinasabi, no plate, no travel. So, ang gagawin po ng LTO ay kanilang ilalakad ho sa LTO yung inyong sasakyan na magkaroon ka na ng ORCR. So, pwede ka na makatakbo. Yun po yun. Kaya kawawa po yung mga kapatid natin na talaga ho namang tulad dyan sa Mindanao ay marami pong nag-aangkin sa mga lupa. Minsan ina-applyan na nila yung lupa ng mga kapatid natin. Yung pala, ang sinasabi nila ay yan po ay totoo sa kanila yun. Oo, sa kanila yung lupa. Pero wala naman. So yan po mga kapatid, mga kaibigan, at tatawagan po natin si Jerry Kamsali kung ano ang kanyang balita dyan ho sa kanyang kinalalagyan. Napakaganda po yung kanyang balita. May kaugnayan din ho dyan sa BARM. At kahapon ay dumating po si Nas Buisan na yung isa din po sa correspondent natin na yun nga, meron di umano na pinatay doon sa Mindanao, yung kapatid ho natin na Muslim na pinatay dyan ho sa Cotabato. At pero alamin po natin yung balita kay Jerry Kamsali. So ayan, hindi po matatawagan si Jerry. At kumusta na si Jerry? Jerry Kamsali, kumusta na po ba ang inyong ayan, hindi po pumapasok, hindi ko alam, maraming number si Jerry Kamsali. Saan po natin tatawagan ito? Ayan, at tawagan po natin sa kabilang linya dahil importante po yun, dahil sariwang balita yung kanyang ayan po. At Jerry Kamsali, sige, sagutin mo po. Ayan. Okay, Jerry Kamsali, go ahead. Jerry Kamsali. Jerry Kamsali. Go ahead. Nawala po tayo sa... Jerry, go ahead. Ayan. Hello? Wala po. Ayan, medyo nakaproblema po yung kanyang line. Ayan, maghanap po kayo ng line, Jerry Kamsali. Hirap po tayo dito sa ating programang Balitang Reporters Action ngayon. Ayan ho, at marami pong nanonood sa atin. Ayan, at si paring Edmond. Ayan, sinabi na call mo ko, report me. Ayan. Okay, at kanina at naka-report na ho si paring Edmond. Ayan, medyo malakas ang music, hindi masyado naunawaan ang binalita. Ayan, yan, mabuti na monitor ni partner Yusuf Lapitan. Shout out Dato Mads. Ayan, si Warix Manguranda. Ayan. At si Imam Ali Ampaso. Masya Allah, salam dyan sa lahat ng ating mga kasama at sa lahat ng nakikinig sa aming priest na gwapo, ha ba? Hindi ka, Ustad, talagang pinuri niyo pa ako, Ustad. Kumusta na po dyan ang inyong chapter dyan sa dyan ho sa dyan ayan dyan po sa Pampanga, si Ustad Imam Ali Ampaso. Ito si Imam Ali Ampaso ay matagal na ho natin kasama ito. Mantakin niyo mga kaibigan. Ayan, kumusta na partner Yusuf? Okay na ba yung ating signal dyan? Mahirap, alam niyo naman, ang inyong lingkod ay all around ho tayo. Oo, at ayun, okay na po ba yung ating signal dyan, Yusuf Lapitan? At si mahina, di marinig report ko. Hindi daw marinig yung report ni paring Edmond. Ano kaya to?
At sige, mahirap pa rin Edmond na dapat doon kayo tumawag sa isa kong cellphone para dito sa 0965-122-0606. At kasi pag dito po kayo papasok sa aking isang cellphone ay nawawala po dahil isa din ho yung ating gamit na cellphone. Ito po yung ginagamit nating monitor. Oo, doon po kayo tumawag sa aking cellphone number 0965-122-0606. Si partner Jerry, tumawag po kayo sa aking number doon sa ayan at ayan, papasukin po natin si Jerry Kamsali kung ano po yung kanyang balita dito ho sa ating tanggapan. Papasukin po natin Jerry Kamsali. Ito nasa kabilang linya ho si Jerry Kamsali. Okay, Jerry Kamsali. Go ahead, your report. Jerry. Go ahead, Jerry. 3 tudas, 4 sugatan sa ambus sa Maguindanao. Tatlo ang patay habang 4 na iba pa ang sugatan makaraan silang tambangan ng kanilang kalaban mula sa isang grupong Moro Islamic Liberation Front, MILF, sa Barangay Linantangan na nauwi sa madugong engkwentro sa Sarip Sayduna, Mustapa, Maguindanao del Sur nitong linggo ng umaga. Sa ulat nitong kahapon ng Police Regional Office, Bangsamoro Autonomous Region, sakay ng 3 minivan patungo sa isang lugar ang mga tauhan ni MELF Commander Malimbuteng at Zainuddin Cairo, parihong kasapi ng 128 MELF Base Command ng tambangan ng grupo ni Nakagi Gani Adam, Ismail Salim at Tuhami Mamulintaw sa isang bahagi ng highway sa Barangay Linantangan. Sina Adam Salim at Mamulintaw ay mga membro naman ng 118 MELF Base Command ayon sa mga barangay official sa Linantangan at mga investigador ng Sarip Sayduna Municipal Police Station. Kinumpirma ng mga barangay official at mga kawani ng local government unit Tuloy, Jerry. Ang investigador ng Sarip Sayduna Municipal Police Station kinumpirma ng barangay official at mga kawani ng local government unit sa Sarip Sayduna, Mustapa na 3 sakay ng mga nakakomboy na minivan ang agad namatay sa mga tama ng bala habang 4 pa sa kanila ang sugatan sanhi ng naturang ambos. Matagal nang may alitan ang dalawang magkaaway na grupong parihong nasa hanay ng MELF o MILF. Nag-ugat di umano ang kanilang away sa agawan agawan ng teritoryo at politika. Magkalabang mga politiko ang kanilang sinuportahan nitong nakalipas na May 12, 2025 election. Mula rito sa Bulwagang Pambalitaan, back to you, kasamang Mads. Okay, maraming salamat sa iyo kasamang Jerry Kamsali. Ayan po yung balita ni Jerry Kamsali. Yan po sa Bulwagang Pambalitaan. Sa kanyang balita may kaugnayan ho sa BARM. At ingat-ingat po kayo paring Jerry Kamsali, ha? Talagang napakaganda po yung kanyang balita. At nang kagabi ho ay dumating po si Nas Gunsi at yung kanyang Boysan. Nas Boysan, yung kanyang kamag-anak, di umano ay pumanaw na.
Tama ba? Ayan. At kami po ay nakiramay ho sa inyo kasamang Nas Boysan. Naway ang pagpapala habag ng Allah ay sumakanya. At hilingin natin, dalangin natin sa Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala na ang kanyang kaluluha ay bigyan ng Allah ng pagpapala. Ayan mga kapatid, mga kaibigan, tuloy-tuloy po tayo sa ating programang Balitang Reporters Action ngayon. Ay sinabi ni Paring Edmond na mahina audio tol. Ayan, at malakas sounds, background music, mahina. Ayun ho, Paring Edmond, kung meron kayong load, tumawag po kayo sa aking number, yung 0965-122-0606. Ayan po yung ating number. Tawagan nyo po ako para malinawan po yung inyong report. Dahil nagkakasalubong ho yung report ninyo sa ating monitor. Dahil isa ho yung ating nagamit na cellphone. Tumawag po kayo dyan sa aking number, Paring Edmond, ha? At yung ating mga reporter, kung kayo po ay magbabato ng report, tumawag po kayo sa aking number, 0965-122-0606. Yan po. Para ituloy-tuloy ho ang inyong mga report. Okay, tuloy-tuloy po tayo sa ating programang Balitang Reporters Action ngayon. At yung ating mga CCN Patrol at dyan sa Mindanao, si Tito Uyag, ay alamin po natin yung kung sila po ba ay mayroong report. Maaari po kayo tumawag sa aking cellphone, Tit Uyag at si Nor Uyag. Ayan, at okay. At ituloy po natin yung binalita natin kanina. May kaugnayan din ho doon sa mga land grabber, ha? Napakarami ho. Hindi lang sa ngayon na sinabi ng ating spokesperson na si Katini Kadayday na umabot na po ng milyon yung mga land grabber. At talaga ho namang ito, matagal na ho ito, inilabas ng dating Secretary Cuevas na 100,000 piklan title. Yan po, ginagamit ho nila. Kumalat na po yan sa ating bansa. At ito po mga kapatid, para malalaman po ninyo ay pakinggan po natin yung interview ho ng ating kasama sa Hanap Buhay na si Gani Oro, na in-interview niya sa DWIC mga ilang taon na ho ito, pero ilalabas po natin ang ito'y in-interview ho yung ating kagalang-galang na administrator. Pakinggan po natin mga kapatid, mga kaibigan, ang interview sa ating administrator na si Ka Daniel Parnisa. Intindihan ng ating sambayan ng Pilipino yung ating mga tinatalakay. Nung tayo ho kasi ay madiskubre. Papasok mo tayo sa history para makita nila. By virtue of the discovery and conquest, yung magkakahiwalay na 7,134 islands and islets na yan, tinalian yan ni King Philip II of Spain sa isang titulo. Kaya nagkaroon tayo ng isang bansa. Kasi ang ibig sabihin ng isang bansa, ito yung kalipunan ng mga tao na magkakaiba ng uri, magkakaiba ng dialekto, magkakaiba ng tradisyon, inari nilang sila ay iisa. Ano ho yung inari nilang sila ay iisa? Hindi ho ba kagani? Magmula roon sa Luzon hanggang Mindanao, iba't ibang klaseng tribo yan. Iba ang kanilang mga paniniwala, dialekto, tradisyon. Pero inari nilang sila ay iisa na tawaging Pilipino. Sapagkat etong magkakahiwalay ng 7,134 islands and islets na yan, ano na ho yan? Isang bansa na nakilala sa buong mundo, 1543 na Philippines. Okay. Ayan ho yan. Dani, mag-cite tayo ngayon ng specific na halimbawa. Ayan, ito na ho. Kaya binibigyan ko muna. Ang hari ng Espanya na mahagi ng mga titulo ng lupa. Ayun ho yung mga Spanish title. Ayun na ho yan. So, nung pumasok ang Amerikano, sila nag-introduce ng panibagong pagpapatala ng lupa. Dito kasi pumapasok ang kalituhan eh. Sa panahon ng Kastila, ang akala natin, walang nagaganap na registration. Hindi ho. Nakalagay doon sa batas sa palupa, the Spanish Mortgage Law
introduce a systematic of registration of land titles and deeds. Ibig sabihin, nagkakaroon na talaga ng registration, systematic, ibig sabihin maayos, nagpapatala ng titulo ng lupa. Sa torrent system, ano lang ho yan eh, kumbaga sa kwan, hindi ho yan talaga original registration. Sapagkat ang original registration, base sa ating nabasang batas, ang original registration, nagaganap ito kapag ang isang titulo ng lupa ay nagawang mairehistro sa isang pampublikong talaan sa pangalan nung naunang owner. Ayan yan. Kasi yung, kung babasahin natin kasi yung mga libro ngayon, nakakalito. Kasi, ang akala nila, ang torrent system, ito ay isang original land title registration. Hindi ho. Sa torrent system, ito ay re-registration lang ng mga Spanish title. Ayan ho yan. Ngayon, sa Spanish, sa torrent system, ang qualified na magpatala ng mga titulo ng lupa, yung meron na siyempre yung titulo ng lupa. Kasi ang torrent system, it's not a mode, hindi ito pamamaraan ng ang isang tao para maka-acquire ng property o makakuha ng ownership ng lupa. Hindi ho yan ang sistema ng torrent system. Ang torrent system, niliwanag ho sa batas natin na ito ay pagpapatala ng titulo ng lupa. Ayan ho yan. Ngayon, kapag ang isang Spanish title na ipasok sa torrent system, kapag ang isang Spanish title na validate ng Land Registration Court, ang i-issue, ito na original certificate of title. Kaya may batas tayo eh. He acquires his certificate of title by virtue of the fact that he has a fee simple title. Ayan yan. Ang isang certificate of title pala, ito yung OCT, ay nai-issue ito kapag ang isang titulo ng lupa ay na-validate ng Land Registration Court. Kaya sertipiko ho, nagpapatunay doon sa isang titulo na binalidate ng Land Registration. Ayan ho mga kapatid, yung paliwanag ho ng ating administrator. Walang iba kundi si Ka Daniel Pranisa. Siya po yung ating administrator na alam niyo po, mayroon po tayong narinig ho sa ating mga kapatid na may problema ho sa lupa. Parang yung Spanish title ay parang pinawalang bisa ng mga korte ang kanilang ginagamit yung torrent system. Hindi nila alam ay nanggaling ho yung torrent system doon sa Spanish title. Kaya doon sa mga paliwanag ho ng ating mga recovery tulad nila Kababi Medaflor at si Kati Nikadayday, ayan po yung kanilang nililecture sa mga kapatid natin kung saan-saan, Luzon, Visayas, Mindanao, pinapaliwanag nila. So, at karamihan ho, kapag kinasuhan na ho yung mga gamit ng mga kalaban na yung pre-patin, yan. Alam naman natin, pinawalang bisan ho yung pre-patin na yan. Ayan po, sinabi ng batas ang pre-patin ay null and void. Ibig sabihin, walang bisa, putok sa buho, walang pinagmulan. Kasi kapag ang titulo ng lupa, kapag may degree yan, may record yan, pag ipatrace back po yan doon sa LRA, malalaman mo kung saan nagmula yan. Minsan na, yung tulad nito, yung inaalarma dyan sa DSOD, ayan. Napakarami po yan inaalarma dyan. Tulad dyan ng mga OCT number 01-7, protocol, derivatives, TCT 408, TCT 409, at OCT T01-4, yan po, kay Italiano ito. At yung OCT number 01-E at yung TCT 39 yan po yung mga gamit yung hawak po natin, yung hawak po ni Ka Daniel Pranisa wala na ho dyan sa DSOD at tinanggal na ho dahil doon sa kinaso. Itong Maharlikans
marami pong Maharlikans. Ang hawak po ng ating administrator is Maharlikan Center for Community Organization. Marami pong Maharlikans Yan po yung mga kapatid at ito ipinaliwanag po natin para po maintindihan ho ng ating mga kababayan na ika nga na ang ating administrator ay mantakin nyo ho ay nagpapalabas ho yan sa radyo, dyaryo, television at inahamon niya yung mga land grabber. Mantakin nyo ho at in-interview pa siya sa channel Net 23. At in-interview siya. At sa dyaryo kinalat din ho niya